Sa iba pang mga balita, inihahanda na ng DOLE o ng Department of Labor and Employment ang sagot nito sa petisyon ng mga bus operator sa Korte Suprema. Ang pagtatalunan nila, dapat ba o hindi na bigyan ng buwanang sweldo ang mga driver at konduktor ng bus kesa sa nakasanayan nilang pangungumisyon. May report si Tina Panganiban Perez. Ang sunod-sunod na aksidente sa daan ang isa sa mga dahilan kung bakit isinusulong ng pamahalaan ang pagpapatupad ng buwanang sweldo para sa mga driver at konduktor ng mga bus. Kundi raw kasi nangungumisyon ng mga driver at konduktor sa arawang kita ng pinapasada nilang bus, di raw sila mag-uunahan para makarami ng mga pasahero. Isa pa, ito raw ang itinatakda ng batas. Ito naman hong tinatawag na fixed salary ay nasa ayon sa batas. Lahat naman ng manggagawa sa Pilipinas nasasakop ng labor code at sinasaad doon na ang ordinaryong manggagawa, ang minimum wage earner, kinakailangan makatanggap ng at least minimum at saka yun fixed. So, ganun din sa transport industry. Nagsagawa rin ng survey ang Department of Labor and Employment kung saan lumabas na walang kasiguruhan sa trabaho at kita ang mga driver at konduktor ng mga bus. Karamihan din daw ng mga kumpanya ng bus, walang safety committee na itinatakda ng batas. Ang mga bus drivers, mga konduktor, lumalabas sa survey na walang kasiguraduhan pagdating doon sa trabaho, walang tinatawag na employment security at sa sweldo, walang income security at yung mga measures para maging ligtas sa kapahamakan ay hindi in place. No? Pero ang ilang transport group, kontra na baguhin ang sistema ng pasahod sa mga driver at konduktor nila. Position namin dyan, hindi kami pumapayag dun sa fixed salary. Kasi iba yung operational conditions namin comparing to other business. Si Leopoldo Tanael, nagsimulang magmaneho ng bus noong 1977. Mahina na raw ang 600 pesos na naiuuwi niya dahil kadalasan 1,000 hanggang 2,000 piso ang arawang kita niya. Pero baka raw mga lahati ito pag pinasweldo na sila ng minimum wage. Tumututol po kami dyan. Hindi lang ma'am liliit, walang-wala ma'am, may susuporta sa pamilya. Kulang na kulang po. Ganito rin ang pangamba ng iba pang driver. Ayaw din po eh. Ayaw. So mababa, kulang. Medyo maninibago siguro pero magagawa natin batas ng gobyerno Dapat lang talaga sumunod tayo. Kahapon lang binawi ng Korte Suprema ang status quo ante-order nito na pumipigil sa pagpapatupad sa fixed salary scheme. Gusto raw muna kasing marinig ng Korte ang paliwanag ng Labor Department ukol dito. Ipinagtanggol naman ng palasyo ang pagbawi ng Korte sa una nitong desisyon. So that's a welcome development. This is a flip-flopping case. The flip-flopping refers to a decision that has already been rendered on the main case. Tina Panganiban Perez, GMA News.